zombie ba yan? Oo. Yung zombing malaki lang, yung sa high risk. High risk? May nakuha. Yeah, AO? yung weekly. Hindi, yung weekly. Yung may zombie, yung high risk, yung nagkukuha ang mga chest. Hirap pala mag-laptop, ano? Mas okay pa rin ang PC. Ganito ba yan? Or kunin ko yung buong aspect ratio niya. So, pag kinuha natin yung buong aspect ratio, tama ba? Ayan, ganyan. So, ang pinaka point of view niya.
update muna tayo ng packages, mga Lodi. Pump depths. Sana ba tayo rito? Kasi ang pagkakalala ko yung PR na to is para sa screen ng job posting. Yeah, job posting screen, page. Then, kung titignan natin yung generated design, ito yun. But hindi natin totally gagayahin to kasi yung paang niya, wala siyang consistency pagdating sa flow. So, ang gagawin natin dyan, isahatiin natin yan. Unahin natin yung hindi ko unahin natin yung company. Susunod tong ito yung job position na ipopost. So, ano yung mga requirements? I believe ginawa ko na to kagabi. Itong rich text editor via TipTap. Kasi yung yung lexical, ang hirap niya. Na-realize ko napakahirap niyang i-implement. Diyos ko po. Hindi ko alam kung anong trip nung gumawa. Lexical. Hindi ko alam kung anong klaseng mindset yung creator nito. Nag-i-spam siya ng $sign. Something ganito, no? Nag-i-spam siya ng ganyan. Yung mga, ayan, no? Let's say, root, listener. Ang ganyan niya, ini-store yung variable. Ang sakit sa mata at hindi ko hindi ko tanggap, no? Kaya, well, mas lightweight si lexical, mas lightweight to kaysa dito sa TipTap. But nakita ko yung developer experience sa TipTap is mas easy, no? Well, hindi siya naman actually bloated lang siya ng kaunti, but mas lightweight si lexical. But sa developer experience, mas maganda yung binibigay nito, no, ni TipTap. So yun na lang yung pinili ko at gumawa na ako ng component niya. So, ini-export lang natin yung renderer pag i-display natin yung content na galing sa database na sinend naman yung content na yun gamit nito ni Rich Text Editor. No, and kapag nakuha mo yung mga Kaya so naglagay tayo na default. I believe dito ko yan tinest sa route test. Tama ba? Nakaroon na ba tayo? Wala pa. Tiran muna natin yung dev server bandev. Tapos punta tayo doon. May altab ba dito? Yeah, may altab siya. Then reload. So dun yun sa test route. So ayan So ito yung renderer sa baba. Ito yung renderer natin. Ito naman yung simple natin. Text editor. Sa mga di ba? Kunyari, describe mo kung ano itsura ng job position or etc. Siyempre minsan may link yan, no? So naglagay rin tayo ng link. Pwede nyo ma-modify ganyan, then ilalagay yung link at kung i-click mo, redirect sa link na yun na-realize ko yan lang naman talaga yung kailangan ng mga nag-aano ng product leads, no? Mga nagpa-product listing, yan lang talaga kailangan nila kasi yung nasa portfolio ko is overkill, no? Sobrang overkill yung nasa portfolio kung pupunta kayo dito sa let's say overkill yung text editor natin dito, no? Ang daming niyang functionality but too much na, no? Well, ang kinaganda nito may support siya ng images etc. But yung sa atin kasi ayoko nang tumanggap ng image.
as long as possible, ayoko nang tumanggap ng image. So, di na ako maglalagay ng image dito sa rich text editor. So, direct to the point lang. Describe niya lang yung description ng job description. Lalagay niya rito. I think sapat na tong mga operation na meron tayo. Like paragraph, like gusto niya itong baguhin into heading 1, heading 2, or black code, or gusto niya, I don't know, gusto niya gawing code yan, no? Nasa kanya na yan. I think yan lang naman yung mga kailangan ng mga nagpa-product listing. Straight to the point na ano. At yeah. So ito yung gagamitin natin dito sa ano natin, itong design na to. And yeah, the rest is simpleng input forms na lang. But improve muna natin yung yung text editor natin, syempre, kasi I believe nag-iwan ako ng comment dyan bago ako matulog. Ito, i-refactor natin yung component para at least, di ba, pwede siyang mag-evolve. Kasi right now, sobrang functional lang yung ginawa natin. Like, kagaya nitong apply link from modal is nasa parent pa na pwede namang nandito lang sa loob ng modal. No? Nandito lang siya sa loob, yung logic niya dapat nandito lang sa loob. But yeah, sa sobrang syempre, hindi man tayo ganun katalino. Dumating tayo sa point na mapagana na lang natin. But yeah, nakikita ko naman pwede pa tong ma-improve. Yeah, gaya nito, pwede itong ma-reuse Ito, since tumatanggap siya ng editor, galing dito sa editor. Saan na yan? Editor state, ito. Ngayon, paano nagma-mount to? Meron tayong element, then editor state, in-import ba yan? Ano yung nasa tip-top core natin? Meron tayong editor, type editor, as well as editor type. So sa tip-top natin, meron tayong editor. Nasaan niya nilagay yun? Oo nga, saan niya nilagay yung editor? Hindi ko maalala. Dito. Yan, nag-instantiate ng new editor. Then, naka-reference siya. Pwede kaya natin itong mailagay sa labas. Then, kinukuha natin yung update. Tina-transmit natin via on-change. Then, yung on-change, yun yung ina-absorb nung gumagamit, nung subscriber, nung component na to, no? Yeah, dito. Kita nyo. Meron tayong on-change. Then, yung on-change, ina-expose na natin siya sa pinaka-global state o yung state na nagsusubscribe dito sa component na to. Then, kino-call out naman natin yung renderer. Ini-display natin yung text. But ang reality niyan, yung content dito is galing talaga sa database. Then, ito, yung content dito, yun naman yung sinasubmit natin sa database. But yeah, for debugging purpose, ginawa kong ganito muna. Ano ba? Paano ba natin ito i-improve? Dapat ba nandito yung logic or okay na yan? Kaya kayo mag-over-engineer mga papi. Pag pinasok natin yung editor, but wala tayong copy ng editor globally, it all happens on mount. Pag nag-mount yung element, dun lang mag-create ng ed. Anong gamit nito? Anong purpose nitong toolbar at ng editor state? Sino nag-a-update ng editor state? Let's find out. Okay, sync from editor. Ay putya. Gets ko na. Ginagamit niya yung sync from editor. Then pinapasok niya yung editor gamit to.
Napaka-safe play naman ng code natin na to. Ganito na lang. Instead na ed, wala namang pinagagamitan si ed dito. Yeah, may value yung editor state natin since nag-sync siya. Safely synchronize siya, no? So may value to guys the moment na mag-mount kasi nag-execute yung sync from editor. So pwede natin siyang, I believe, ipasok dito sa loob, no? Editor state. Then dyan na lang natin ipa-fire yung mga bagay-bagay. I think editor state yung by type nyan. Editor type or null object. Isa siyang object. Editor type or null. Tip top core. Sabay. Yan, call natin dyan. Hindi nagmumura yung ESLint. Nagmumura yan eh. Interesting. Nagmumura yan dapat sa mga unused variable. Ba't namumula pa rin to? Kasi yung editor initially null. O tama naman. Ayan. The fuck? Na may access na tayo sa link. I mean sa editor state sa loob. Then I think di na natin kailangan yung apply link to modal as may access sa editor state. And so kasi wala namang nagko-control palabas eh. But yeah, andyan lang yan. So hindi na natin kailangan ng access sa labas ni open. Dahil nasa loob na yung control natin, wala na sa labas. Tapos wala namang gumagamit sa kanya sa labas. What's the purpose? Nothing. Okay. Bagal ko mag-code dito, hayop. Okay. Ngayon, saan galing yung link to modal value? Galing siya sa onConfirm. Bang ginagawa ng onConfirm natin? Gagi. Okay, gets ko na. So, link. I think value na lang kasi isang component lang naman to. Okay, nakabind na yung value. Then tatanggalin natin yung value dito. Wala na rin I think. On-confirm, sige, nandyan lang yan para kahit pa paano may pwede siyang mag-deliver ng data palabas. And itong function na to ibaba natin dito. Value trim. Kung ano, kailangan ba nating i-update yung editor? No. I think no. Then open is equals to false. Then saan natin ilalagay yung apply? Sa onConfirm. Wala na to, no? Then dito yan sa onConfirm.
papalit dyan. I think ang pinakamagandang name dyan, handle continue. Okay. Magti-trim, mangongolekta siya ng value, right? Value the trim na in-store sa trim. I-update niya yung editor. I think kailangan ma-sync. Paano natin mapapasok tong sync editor natin, ano? So, dapat bindable siya. Yung bang minimin niya, parang ano, ang redundant yung bindable to. Try natin. Well, see. Try natin i-reload. Tapos, ayun, no, hindi siya nakiklik. That's the issue. Sino ba gumagamit nito? Wala. Kasi yung prompt link. Okay. So, dapat may access pala. Open link modal. State force. Save. Ito pala yung clicker natin to do some stuff. And dun lang mag-open to. Keep my modal. At yung link value, kailangan pala talaga naka-expose siya. Saan ba yung mga variable na yan? Ito. So meron na pala. Okay. Okay lang pala yan. So meaning yung link value need open modal ay dapat talaga naka-expose, guys. So ibo-bind natin, bind open, then bind link, yung value. So that may access pala yan kasi yung button, nandito yung button natin and nag-share siya, na-access niya lang to. And yeah, open and value both bindable. Okay, bindable. Walang restart. Restart language server. Ayan, try natin i-click. So dapat yung prompt ay triggable na. Ayan, triggable na. Ngayon, pag kinlik ko to, gagawin ko siya, let's say may parameters, no, like hello world. Okay, ngayon pag kinlik ulit dito sa renderer hello world, ayun, so gumagana na, no. So na-simplify natin yung code, not actually, kaunti lang, but yeah, naipasok natin sa loob yung logic. Sa labas kasi hindi ko alam kung may sense pang gumamit ng on confirm. Wala na yan, tanggalin na natin. Wala na siyang purpose. Okay, next. Yeah.
wala na tayong i-refactor dito guys. Ang ganda ng code ng AI dito. Okay. Improve rich text editor state. Now meron na tayong rich text editor. I believe confident na tayong gamitin to. Pupunta na tayo sa post job, tama ba? Post job, kung saan yung design natin ay nandyan, which is to ng tubig. Let's go. So new position, post a new position, connect with the world's most talented designer. I don't know, but yeah, nandyan lang yan. So punta tayo dun sa API na yon, sa page na yan. Step 1 and step 2. Ano nga ulit yun? Post a new position, connect with the world
world most talented professionals and developers. Fill out the details below to start your search. Fill out the details to post your job listing. Okay na yung mga suggestion ni AIs. Alright, now copy, paste, next scroll, gap 1.5, then class, text to Excel, font medium, tracking white, leading normal. Class text SM, leading normal, text muted foreground. Pati niya ng itsura niyan. Ayan, meron tayong ganyan. Post a new position. Dapat nga bang may gap? And I think ito'y dapat nandito sa baba. Ayan, I think mas maganda hindi, I don't know. Yeah. Okay. Next is yung mga forms na unahin natin to, yung company details. Again, ayoko tumanggap ng image. So walang image, hindi natin isasama yan. So ang kailangan lang natin, company name, website, and company tagline. A brief liner about your company, parang short description. So may template ako ng alert ng form. Sign up. Oh yeah, ito, sign in. Dito natin yan ilalagay sa loob ng step 1. So ito i-update natin ng post job schema, job form. Ayan. Real quick. Tapos agad, diba? Next is balik tayo doon, kunin natin yung form. This form. Ay, paano ba itong gamitin laptop na to? Pwede ganito. Pakaangas ng trackpad niya. Okay, copy. Okay. Step 1. So dito, ang kinokolekta natin is company name, website, and company tagline. Yung schema natin, nagawa na ba? So meron na, so meron tayong job title and tagline. Nakuwang-kuha naman na sa design. I think instead na tagline, company short description. Ayan, short description ng company na lang instead na tagline. Then dito is not company name. Company name.
By default, naka-text na yan. So, yan. Ito, tatanggalin natin. Instead na login, gagawin natin continue. Then, dito, iiyak yan. Pag step 1. I don't know, dapat niya bang nandito to? Dapat nga ba o dapat tumatanggap lang to ng form? I think mas maganda tumatanggap lang to ng form. And yung whole logic is as in single page lang siya. Yung whole logic is na andito. So kunin natin to guys. I-expose natin to sa parent page. Put it here. Import the dependencies. Alright, and as well as ganyan. Then next is ito. Then etong form yung ipapasok natin kasi meron tayong steps eh. Ang type niya is super form. Super form lang yung type niya. So meaning hindi natin kailangan to. Props form super form post job schema then cons form then yung form natin but this should be in derive right kasi nakikinig siya sa parent so dapat siya ay naka-derive. There you go. So may same experience tayo dito. Ito na naman tayo sa language issue. Kaya ganun, mabilis naman tong laptop na to. Nagaano yung linter niya. Anyways. So yan, meron na tayong step 1 na tumatanggap ng form. Then I believe kailangan nating i-hoist yung types dito, no? Comment na lang muna natin. Anong tawag doon? Bubble the form values here. Okay, so step 1. So what happened? Ayan, meron na tayong ganyan company name. Then where did it go? Baba natin dito. Okay lang. Company name, website, and company tagline. I think kailangan natin dito ng text area. And yeah. Copy. Website. Company website. Then dito naman is yung description. So dapat ay text area. And that's it. Short description. Pag sinilip natin, reload. So ayan, meron tayong ganito. Interesting. Next is design natin siya ng maayos. Meron siyang ganyan ano. Ang color sheet na yan. So itong ano, magkagrupo daw to. Yun ang sabi ng design. So ikakopy lang natin. Katay container. Grid calls to item center.
I don't know, item start na lang. Item start, gap 4. Kasi pag nagka-error yan, hindi sila nagpapantay if I remember. So pag naka-item start, let's say reload ko to. Ito lang yung meron. Ayan, pantay sila guys. Kasi pag naka-item center, so center to. Tatabingi siya, no? So yun. Try natin items center. Center. Ayan, kita nyo tumabingi. Tabingi siya sa validation. So I think mas better kung naka-start, no? Para sa mata natin, mukhang decent pa rin siya tignan pag may error. Then meron yung etong ano, I believe di natin to kailangan, hindi natin yan kailangan kasi yung form natin is nasa parent na. Alright, okay, guys, pasensya na kayo sa bagal ko mag-type. Ngayon na lang nag-laptop. So method post. Ano ba yan? Malaki, maliit. Malaki na lang. And action. Post, job, event. Use, enhance, why not? Coming from the super forms. And it's safe. Lagyan natin ito dito sa loob. It's safe. It's sa design, naman nagbago, no? Meron siyang padding at roundness. Alright, no? So, ang mangyayari ganyan ba? Ganyan ba? Ayun, hindi na cover yung company name. Bakit? Saan ko ba nalagay yan? Ay, putik yan. Yan. Sa loob kasi dapat yan, guys. Ayan, ano. At ang wak niya tignan. I think mas maganda kung BG white na lang or ano, no, BG accent, BG background. Pag BG white pa, sa suffer kasi dark mode. Ba? MD pag small padding 4 lang. Okay, so meron tayong company name, company website, baba, job title, and more. So itong form button, I think doon na to sa pinakababa, ano na, sa step 2. Oy, linter, lumabas ka. Ayan. Oops. Oops. Yan.
step 2 ilalagay natin dito. Yan. Okay. Okay. Actually, pwede nyo yung yan yung true or false. Yung parang stepper, ganon. At yeah. I think hindi. Na-step pa ba natin? Like, pag na-fill up na to, mag-next siya. May button dapat to next. So, kaya natin gumawa ng state dito. Let step set posting state step 1. Yung step 1 ay naka true by default. Step 2 is false. Okay, so meaning if posting state that's step 1, that's step 2. So maglalagay na lang tayo rito ng button. Button. Lagay natin siya rito sa stepper natin or sa labas natin. Button. Continue. We have class height of 12 margin left auto. Ayan. So pag kinlik yung continue, pak, next sa step 2 na siya. Yeah. So that may access din tayo dun sa posting state. Oops. Step 1. So ito yung magiging left, right. Then posting state is equals to bind the ball. There you go. Meaning pag-click natin to, on click occurs. Ay, tama lang. On click. I think sobrang ano na to. May ang pamilya ka sa state machine. Yeah. Parang ganyan lang yan. Next is ibabind natin yan dito. Bind posting state. So may control. Pwede nating makontrol tong global state sa loob ng component ni step 1 using bind the ball. Alright. So pag click ko yung continue, dapat lalabas si step 2. Alright. This is step 2. This is step 2. Save. Continue. Ayun, this is step 2. Ngayon sa step 2 naman ay ito na.
yung may job title, category, and yung description ng job. Play lang tayo. Aha. Okay, isa na tayo. Step. Ba't bawal mag-alt-tab? Ayan. So, dito is job title, category na drop-down, job type, full-time, contract. I think yung job type is drop-down din yan. Then, yung salary range is a two-way input. And yeah, yung ating rich text block. Okay, punta tayo sa code base. Punta tayo sa step 1. Kunin natin yung mga magagamit pa. Kagaya nito magagamit ko to. Okay. Yan. At ano na to? Job title, job type, may category tayo, category and salary range. No, hindi description. Category. May category ba? Hindi ko alam. Check natin. Walang category. Dapat may category yan. Saan siya na rapat? Yeah, category. Category. As well as job type. So, okay, continue. Meron tayong ganito, full time kasi nakainam, so may initial value siya. And job title. Alright, paano natin maano yan? Gawa tayo ng select
yung ginawa nating select last live. Tapos gawa tayo ng categories, ID. I think ID neto is software development, design, product management, legal, financing. Ayan yung mga categories natin. And sa category magiging select. At wala siyang find value, guys. It's crazy. Selections. Selected ID. Nope. Ano to? Hindi raw nagsiselect. Why? That's weird. Ay gago, internals pala to. Nagtataka ako, parang iba yung select picker pala. Import, select picker. Kasi gumawa tayo ng high level nagaling sa mismong select native ni Bits UI. So yan yung ating reusable select picker. Then dito, ayan, select picker. Then don't do that. Dapat ito yung naka-bindable. Bakit naman ganyan? Ayan. ba't naiyak pa to? Placeholder. I think yung placeholder. Ano ba tinatanggap niya? On change is missing. Why naman required yung on change? Hindi ko yan required. On change. Hindi ko yan required, guys. Yan, ganyan yan. And so ano ba missing? Wala na yan. Restart natin yung language. Okay, next. Kailangan natin yung bindables niya, Anyways. So, reload. Continue. So, ayan. Category. Software development. At kailangan natin lakihan. Kasi malaki yung ating may naka-expose pa na class to. Class height 12. Ba. Hindi gumagana. Ayan. Okay. So, natin category like sa sales, design. Dapat na to allow deselect. Allow deselect. So, pwede nating ma-deselect. Ayan. Select a category. Ayan. Okay, next is yung job type. Job type as well is a drop down. So, gagawa tayo rito ng cons. Job types. Full-time, part-time, contract, and remote. Next is copy lang natin to. No. Copy lang natin to. Tanggalin natin yung regular input. Then job type, select a job type. Save. And meron tayo yan. Allow deselect na rin. Oops. Ayan, allow deselect. Now, next is salary range. I don't know kung kailangan natin ng component dyan, but I believe may SHOT-C and quick, SHOT-C and extra. Tingin tayo rito.
Input. May input ba dyan? Phone input. No, we don't need that. Ano model to? What the fuck? Food, ano yan? Anong purpose niyan? The fuck? Oh, no, not this one. Hey, hindi lumalabas yung dialogue mo, idol. Anyway, sira-sira pa ata to. Shad CN spell. Tingin kung may range input sila. Components, range input. Range calendar lang eh. So, hindi ko alam paano i-capture yung range. But yeah, combination siya ng dalawang input. Yeah, dalawang input, no. So gagawa tayo ng custom input para dito kay min and max. So for now, i-whip muna natin to para di makalat. Whips. So dito gagawa tayo ng bagong component. Min max input, then min max input that's spelled. Ano ba kailangan natin? Yung input. At yeah, I don't know. Paano natin matatransfer yan? Ay, tama lang. Dalawang input lang. Okay, input. Minimum and maximum. Type number. Then, tama ba? May minus. Dapat ba nating illustrate icon yan? Side icons, check natin. Minus, I think my range, but minus approximate, approx. Yeah. Ito yung tamang icon dyan, guys. Approximate or equal. Ay, no. Range. Yeah, minus na lang, minus, no? Okay. Gulo-gulo mo eh. Okay, import icon. Bakit hindi ako nagpa-pipe code na lang? Ayoko nga. May MVP ka nga. Tangina, buting ka siyam-siyam pag i-debug mo or may papalitan kang feature. Tangina, rarat-ratin mo ngayon ng ng context. I want you to do this. You should scan this picture. You should read this markdown. Scan this blah blah blah. Then later on, hindi niya pa rin nakuha yung gusto mo or yung gusto nung potential funder mo, no? Let's say yung MVP mo nag-succeed, meron ka ng funding, ngayon yung pinaka boss mo dyan, no? Gusto niyang baguhin yung mo, then doon niya marirealize na hindi ka pa skill enough para mag-pipe code ng in entire application, kasi di mo siya talaga kayang gawin from scratch. Then so on the security na rin yung pinaka importante. Well, opinion ko lang naman yun. Pwede ako mag-vibe code kung gugustuhin ko. Ang pinaka magpo-focus lang kasi kayo pag magba-vibe code is yung mga ganito, no? Gagawa kayo ng rules na hindi maliligaw yung AI.
let's say merong kang thinking markdown para sa design, paano mag-isip yung designer. Meron kang markdown para sa CI/CD, no, kung ano man target mo CI/CD ba, Azure ba yan, or Azure papuntang Cloudflare, or Azure na papuntang sa kahit anong mga microservices mo, no, GitHub, GitLab, at kung ano-ano pa, no. Tas meron ka ring agent para, agent pala tawag na doon. Meron ka ring agent para sa sa pagko-code. Kagaya nito, isa lang yung agent ko. Yung agent na to is ito, para lang sa Svelte, no, para hindi siya mag-hallucinate, kasi yung unang labas nung LLM is nag-i-Svelte 4 pa yung code niya. Pero dahil dito, kino-correct niya na bago pa maging Svelte 4, Svelte 5 na yung sinusulat niya, or yung runes. And yeah, but gusto kong mag-code eh, no, kanya-kanyang ano lang naman yan. Walang pipigil sa'yo kung magba-vibe code ka. Nagba-vibe code din naman ako, makikita nyo magamit ako nito, ayan, no. See that? Naka-premium ako. Oh, see? Hindi ako hater ng AI, guys. Walang problema mag-vibe code. Basta, kaya mong panindigan yan pagka dumating ka na sa point nung sinabi ko, no? Kasi pagka hindi mo na ma-solve yung isang feature, dyan na papasok yung pag-settle ka na lang sa ano, ganito na lang gawin natin. Ako, yun na. Ikaw na yung naging boss ngayon. Yes, sir. I think okay na yung job types. Ang next natin is yung range nga pala, ano, yung input. So i-import natin dito yung input para min max input. Alright, now ang ating sunod na gagawin ay kumapil lang ng wrapper nito. I-wrap natin dito si min max. Then ilalagay natin dito si min and max input. Then job types will be salary range, and ganyan lang muna. I think pwede nating i-deliver yung props. Shall we? No, don't do that, kasi dalawang input yan, baka ma-confuse. Mako-confuse, no. Yeah. So meron tayong dalawang input na naka minimum and maximum. Then grid calls to items center gap 2, or I think auto 1FR, auto I don't know. Testing natin yan, yung ganyan. Testing natin. So ganyan yung itsura nya, guys. Ito ay dapat naka-text muted foreground. Thickness, may thickness to ah. Thickness 2. Ba? Wala ba doon thick? Bawal lagyan ng thickness, no? Anyways, ano na lang natin yung I don't know, alam ko may thickness yan eh, tsaka na yan, mamaya na yan, basta may minus na tayo. Width fit, tignan natin si width fit. I don't know, hindi ko alam. I think mas maganda, instead na grid, we can settle sa flex. Alright. Ayun lang, flex. Sabay yung ito dapat may minimum width of maybe 4, 10, and so meron tayong minimum and maximum, no? Let's say 800 to 1,600 USD, no? Then yung salary range dapat ay I don't know, USD? PHP
USD na lang, the fuck. Okay, pagkamalan pa tong ano eh. Pulin pa tayo ng tax kahit di naman to ano. I-deploy. So ayan na, USD. Ngayon, paano natin i-transmit yung input na nalagay rito? Diyan tayo pagawa ng on change, no? Okay. Interface props on change. Yeah, on change nga ba? I don't know. Yeah, si on change na nagbabato ng value na min number and max number void. Alright, tingnan natin kung hanggang saan tayo dadalhin ni AI. Let know cons dapat. Should we use effect? Kasi si input meron siyang on change. So the moment na ma-hit yung on change, I don't know. Kung gusto naman natin ma-hit yung validation, dapat i-expose natin si min and max. CR lang ako.
Okay, sana ba tayo? Min, max. Gumagawa tayo ng custom component, no? Para kay min and max. So, paano natin mababalidate to na kapag min lang yung nilagay, mag-error yung max kasi wala pang value. How we gonna do that? I don't know. So, dapat naka-expose si min and max. Isa yun sa pinaka-requirements. So, meaning, mabaguhin natin yung schema natin dito. Instead na salary range, gagawa tayo ng isa pa, which is salary range schema z.object. Papasok tayo dito ng min max. So minimum 0. Alright. So meron tayong pwede tayong maglagay ng super refine. So hindi bababa yung max sa min at hindi tataas yung min sa max. Alright. Something ganyan. Then yun yung ilalagay natin dito. Instead na string, magiging salary range schema na siya. So meaning i-expose na natin si min and max. I don't know kung kailangan natin ng on change. I think we don't need it. We don't actually need it. So min and max both bindable, right? Wala. Sorry, naka-constant. It should be left. Let it go. Ayan, ano? Basic. Napakasimple lang pala nung problema. So, bind. Ayan, ibabind lang natin yung min and max. And that's it, guys. That's it. So, pag nag-continue tayo, ayan, no. Expected an object to receive a string. So, meaning, pag nag 5, yan ba? Hindi ko alam. Type number. Tama naman. Lagi tama naman. Props kasi pala, sorry. Paano nidi-deliver yung props? Yung props is nasa pa pala yung props. Like, gotta do that. Kasi dito props yung nagdi-deliver yung name as well as yung ID. I think props has nothing to do here. Pwede nating tanggalin yan. Hindi ko gets, ha? Expected object receive a string. What do he mean by that? Tanong natin kay AI. Medyo hindi ko gets bakit object yung tinatanggap niya nag-deliver naman yung value nung dalawa. Tama naman, number. Okay, dapat lahat to. Why I keep getting
an error. What error? Saan na yun? Wala siya. Loko na. FN, F12. Namatay yung server. I don't know. Weird. Nag-error ang ating weird. Yung salary range daw, not found in form field salary range. What? Ah! Bakit may ganito na? Ba't naman may ganyan na? Pwede naka-object din, diba? So, hihiwalayin ko na yung component. Yeah. I'm not sure. Let's see. Palitan ko muna siguro to ng input. Comment natin to. In-update ata nila yung super forms. Yeah, test natin si maximum. Ayaw din naman. Okay. Sorry, my bad. Dito sa pinaka, di ko nabasa yung data JSON pala. Dito yung type. Data type is JSON. So, natin gagana na yon kapag say 0. Enter maximum salary. Okay, gets ko na. So, pwede natin siyang it should work. There you go. Oh, di gumagana. So, ang nangyayari, kailangan talagang nakahiwalay. Ito, no? So, meaning, yung input natin, di natin siya magagawang reuse unless mag-isip pa tayo ng pipigayin pa natin ng ating sarili. I think, kakapi ko na lang to. I don't know. I think may way para mapagana yan. Okay, ulitin natin yung context. This not that one. Saan yun? Salary range. This, sabay yung schema, right? Can you help me polish this? The validation looks weird, but my mental thinking, this is correct. If I am wrong, please provide explanation.
So ayan ano, tuturuan tayo ng AI again. Kasi hindi ko na maalala to si Superforms. Ngayon na lang tayo ulit gumamit ng mga forms. Mostly puro animation tayo recently. Tawag na Anime.js. Ano to? Chat. Anong ginawa niya? Yung path is custom. Tinanggal niya. Why naman? Really? Interesting, huh? Interesting. So, ganito pala yung tamang pag-umit. Guys, ganyan yung tamang pag-umit. Tinuruan niya na tayo na omit input type value files. Then, min, max, probs. Wala naman siyang binago. Hindi gagana yung validation yan. Okay, try natin maglagay ng 9. 10. Ayun, ang angas. Gumagana na yung validation natin, guys. Sa salary range. Anyways, ang kulit, no? At yun na yun, ano? Next is i-keep file natin. Keep all. Nothing to review. Enable auto keep. No, wala. Add min max input. Ay, hindi na unreadable na yung commit natin. Whips. Think force. Okay, force. Oops. SSH. Add. Okay, so nakastore yung SSH natin. Personal. Get push. Force. Alright. So yung next natin is yung I don't know. Yung ating ano, yung description, no, company description, ito, which is yung ating text editor na makikita dito. So import lang natin, import rich text editor. So gagamit lang tayo ng isa pang form. Ilalagay natin siya dito. Job description, then gagamit tayo rito ng rich text editor. Yung on-chain yata rito is reactive. I'm not sure, hindi ako sure. Let's see. Pero lagay ako comment, on change here is fully reactive. Let's see. Lagay tayo rito ng $sign. Yeah, dapat naga-update to as mag-input tayo sa ating rich text editor. Reload, continue. So ayan, nag-update, no, reactive yung ating text editor. Nakita nyo, nagsusulat yung ilalim. And yeah,
Okay, nice. So, okay, reactive siya. Let's set aside lang. I think palitan natin yung ano niyan. Hindi ko gusto yung on change kasi ginagamit ko yung on change if there's a change happen manually, no? Ganun ko siya ginagamit. Yung etong rich text editor is reactive yung on change niya. So meaning saan siya nagre-reactive? Ito, no? Using yung on update, no? Nag-on update tayo as well as nag-on change tayo ulit. Pag sa initial mount, i-mount yung default, i-fire yung default sa on change. Ang gagawin natin dyan is yung on change. Where's it fucking on change? Reactive on change na lang to. Kaya lang, sino yung gumagamit? Meron daw sa baba. Hindi gumagamit sa baba ng on change ito. Sa black code. Okay. This should be reactive change. Okay, reactive change. Reactive change. Reactive change. Meron pa ba? Who else? Reactive change. Ayan. Then babaguhin natin yung nasa demo natin. I mean nasa test website. Gawin natin tong reactive change. So tatanggalin na natin yung comment. Alright. Sa test sheet, iiyak to for sure. Ayan. Gawin natin yung reactive change. Ayan, no? Yeah. Ay. Okay, nita. Sa step 2, yung button natin dito, guys, is i-auto na lang natin sa Getty. Continue. Ano siya nagpo-continue, no? Gets ko na. Ayan, tas isa pang button dito. Ayan, no, kasi minsan sa sobrang laki, minsan nakakaligtaan mo. So, dapat offline base siya. Like, may ganito siyang feature na save drop. Save locally. As you type, you can finish this later. Ayan, save drop. I-store lang natin to guys sa local storage. Save drop. Yan, kapag kinlik yung save drop. Sorry naman, yung okay, nice. Gap 4, justify it. Ay, why naman ganon? Grid calls to item center, gap 4, and max width, width fit, ML auto. Ayan, meron tayong save drop and continue. Pag nag-save drop tayo, magsisave lang siya locally yung mga in-input mo. But dapat may back, no? Dapat pwede kang mag-back. Dapat pwede kang mag-back. Kasi ito yung una eh. Then i-click mo ngayon yung continue. Back.
Sabi mapupunta ko ngayon dito. That pwede mag-back ano. Dito natin lalagay yung back. Sa taas na lang. I don't know kung ano magandang UI sa back. But button na lang muna lagay natin guys. Back. Lagay natin dito. Save. Okay, dito yung back natin. Then nandito yung save drop. Aha. Kasi dapat pwede ito eh. Fit. Margin right auto. Pwede tayo mag-back. Watay icon sa left side. Chevron. Left. Ito ba yun? Ito ba yun? Chevron left. Chevron. Icon. Chevron left. From left side. Then Chevron left. So back. Pag nag-back out, mag-update yung state. Which is wala pa tayo rito. Dapat meron tayong posting state. Step 1, step 2. Val. And let. Then dito on click. No. Ganyan. State machine lang. Alright, back. Oops, reload. Continue. Back. Wala, di ko siya nakiklik. Kasi hindi ko pa nabibigyan. Nako-connect yung state niya rito. Sorry. Ayan. So, click. Then, back. Nice. Nice. Pangit ng design. Kaya mo na ganyan lang muna, no? Magtatanong tayo ng ano yung better design alternative sa ganyan. Ang wak eh. Ang wak gagi. MY4. Oh shit. Yeah, ganyan lang muna yan. Mamaya na rin yung responsive. Mamaya na yung mobile beauty. Natamad na ako. Okay. Whips. I don't know. Isang commit lang dapat tayo eh. At posting UI for desktop. Git push force. Okay. See you.